Ganda na kalsada oh. Sobrang vibrate niya. Yung akala mo naka third gear ka pa rin. Parang namamanhid na yung kamay ko. Binabawi ko na yung sinabi ko dun sa previous video natin. You know what's up guys? Welcome back sa ating channel. At sa panibagong video na naman natin. Syempre gamit pa rin natin tong Sirusy KRY 200. At ngayon nire-review natin siya kung okay ba siya sa long ride. Okay, so guys, samahan nyo ako. So ngayon nandito tayo sa 13. Papunta tayo ng Kaibiyang. Pero bago tayo pumunta ng Kaibiyang, may titignan pa tayong isang magandang pasyalan doon. Syempre susulitin natin ngayon yung ride natin. Hindi lang Kaibiyang yung pupuntahan natin. Ito na, napasabak na agad tayo sa lubak. Dito tayo ngayon sa 13. Nanggaling ako sa amin sa Tansa, pero dito ko na sinimulan yung video sa 13 kasi napaka-traffic sa may bandang paradahan. Kung napanood yung previous video ko, may dinaanan akong shortcut doon sa paradahan papuntang Naik. Pero dito naman tayo ngayon dadaan sa may 13 road papuntang Naik. So guys, let's go. Ayan, to shortcut to guys. Pag galing kayo Tansa, dito nyo gusto dumaan papunta ng Naik, para di na kayo dumaan sa may SM13 or sa crossing ng 13, dito kayo dadaan. Shortcut to. Ito, napakaganda ng kalsada rito, maluwag. Ayan, bali ngayon, so medyo long ride yung gagawin natin. Naglagay ako ng pampalambot dito sa upuan. Nag-modify ako nung parang gel na nilalagay sa office chair. Pero minodify ko siya, tinahi ko siya, nilagay ko siya rito sa upuan natin. Kasi alam mo naman natin, napakatigas ng upuan nito ni KRY. At ayun, tignan natin yung performance niya sa long ride kung okay ba para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng honest review dito sa KRY. So tulad nung sabi natin sa previous video natin, si KRY hindi siya, yung mga parts niya, yung sprocket niya pang trail, hindi siya pang high speed. So tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Kung okay ba. Sabi ko dun sa previous video ko, okay na ako sa bilis niya pero dito kasi sa dadaanan natin, maraming straightway dito So ang top speed kasi nitong KRY ko 75 to 80. Yeah. Tingnan natin kung okay lang tayo sa ganong takbuhan. Tayo, naglalaglag ng buhangin yung truck, ang sakit sa paa. Woo! Sarap! Happy weekend mga riders! Let's go! Ride na tayo! Labas nyo na yung mga motor nyo dyan. Kinakalawang na yan. Gamitin nyo naman. Kung yung napapansin nyo yung boses ko parang nanginginig, dahil yun kasi sa vibration ni KRY. Pag nasa 70 pataas na kasi kayo, nandun na, mararamdaman nyo na yung vibration. So tignan natin kung kakayanin ba natin to sa long ride, yung ganitong vibration. Ayun tulad yun guys, belong belo. Sobrang vibrate niya. Yung akala mo naka third gear ka pa rin, na yung todo na yung piga mo, naka third gear ka, ganun yung pakiramdam niya. Tapos ma-vibrate siya sa kamay. Ayan, mula dun sa pinagpagasan ko sa 13, naka 6 kilometers na tayo.
At yun nga, para kang naka third gear. Naka fifth gear na ako nito, pero humihingi pa siya. Sarap dito guys. Dito kayo dumaan pag pupunta kayo ng Kaibiyang. Sulit. Buelong buelo. Ingat lang syempre. Marami ditong mga subdivision, tsaka may mga tumatawid ng mga tricycle. Ingat na kayo rito. Opya. Tsaka si KRY guys, yung stock na tambucho na ito, gandang ganda ako sa tunog eh. Hindi siya ganun kaingay. Pero brusque yung tunog niya, ang ganda. Lalo na pag pag mahilig kayong mag-rev match. Pag mahilig kayong mag-rev match, ang ganda ng tunog niya. Ayan guys, katulad niya no. Yan, ingat kayo rito, yan. Palabas ng subdivision. Siyempre, buelong-buelo yung kalsada. Kayo naman, napapasarap kayo ng piga. Kaya alerto rin kayo dapat. Napakasarap pa naman pumiga rito. Buelong-buelo eh. Stock KRY 200. Bakas ng hangin, nakakatakot magpatakbo ng mabilis. 12 kilometers na tayo. At medyo nabugbog din yung vibration na mas nararamdaman ko rito sa kanang kamay. Ewan ko, basta ito yung naramdaman kong napagod eh. Ayan guys, buelo na naman oh. Pero ingat. Ayan, nakita nyo may tumatawid na tricycle. To, alam nyo na to. Sino ba naman ang hindi pa nakakapunta ng Kaibiyang, di ba? Isa sa mga pinakamadaling puntahan. Lapit sa Metro Manila. Sarap! Buwelo na naman! Woohoo! Welcome to Maragondon guys! Yes! Woohoo! Maragondon! Solid! Sarap ng amoy ng hangin. Ayan guys, nakaka 20 kilometers na tayo mula dun sa pinagpagasan ko sa 13. At ayun, parang namamanhid na yung kamay ko sa vibration. Hindi na nakakatuwa. 20 kilometers pa lang yun. At kasi mabibrate siya kasi binibilisan natin eh. Pag nasa 60 pataas na, mabibrate siya.
Eh syempre, pag maglo-long ride ka, 'di ba? Di mo mabuelo talaga mga kalsada. Aminin natin, ganoon naman talaga takbuhan natin, 'di ba? 60 pataas. Pag mga ganong kalsada, buelong-buelo, kita nyo naman kanina. Pwede kayo mag-chill ride. Sarap, sige ako ay nakakasingit sa kilid, sa buhanginan. Ito yung isa sa mga favorite kong spot dito sa may Ternate. Itong kalsada na to, napakadaming puno. Yun o, jet ski o, Yamaha pa o. Sarap. Lubak baka mo. Oy, ayan na guys, nakikita na natin yung mga bundok. Woohoo! Let's go! Woohoo! Sarap! Yan na mga bundok. Solid guys. Na unang kurbada, paakyat. Let's go! Woohoo! Paahon, 5th gear. Okay naman. Vibrate nga lang. Paahon, 75. Kaya-kaya. Ma-vibrate nga lang. Woo! Ah, nakakamanhid sa amay. Taglagas ngayon. Wala masyadong mga dahon yung mga puno. Ayan, meet up ng mga riders guys, viewpoint. Yes, yan ang meet up. May mga nakikita ko minsan dyan yung mga sikat na vlogger eh. Dyan sila, tagpuan nila yan.
Ay, napakaangas talaga mag-ride dito. Hindi nakakasawa. Kahit linggo-linggo ako mag-rides dito eh. Hindi nakakasawa. Pagmamasdan mo lang yung mga bundok, syempre tingin ka rin sa kalsada. Ayan, chill ride lang. Double solid yellow lane. Bawal ang overtake, kaya chill ride ka lang talaga. Yung nasa unahan mo, mabagal lang. You know, Puerto Azul, oh. Yan guys, tumigil muna ako rito sa Puerto Azul. Pahinga. Nararamdaman ko yung kamay ko. Alam mo yung parang may mga kuryente. Ganun yung pakiramdam ko ngayon sa kamay ko. Tara guys, alis na tayo rito. Napagpahinga na ako. Let's go. So ayun na nga guys, napag-isip-isipan ko nung nagpapahinga ako doon sa may Puerto Azul. Binabawi ko na yung sinabi ko doon sa previous video natin. Sabi ko doon sa previous video natin, okay na ako sa takbuhan ni KRY. Hindi ko na siya papalitan ng parts or whatsoever. Binabawi ko na guys. Hindi ako natutuwa na gamitin to pang long ride. Yun yung aking honest review para dito. So gagawin natin guys, papalitan natin to ng sprocket. May nabasa ako dun sa group ng KRY Philippines. Pag nagpalit ka daw ng sprocket, alam ko 13T yung sa harap sa may makina, tapos 48T yung sa likod. Yun ang pagkaalala ko. Pero i-share ko sa inyo yun guys. Gagawin natin ng vlog yun, gawa natin ng review yun. Titignan natin kung magiging okay ba yung performance ni KRY pag nagpalit tayo ng mga parts tulad ng sprocket. At tsaka isa pa, kung mapapansin nyo guys dun sa takbuhan natin kanina, sa binibirit natin, kung mapapansin nyo yung tawag nito, yung RPM nya. Kung di ako nagkakamali, may limiter. May limiter to si KRY. So pagkakaalam ko, yung limiter na yon nasa CDI. So magpapalit din tayo ng CDI. So tingin ko mura lang naman yung mga parts na yon. Hindi pa tayo gagastos ng 1,000 kasama na labor. Pero check ko sa Lazada, alam ko mas mura sa Lazada or Shopee. Mas makakabili tayo ng mura doon. So yun guys, nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Ternate Road. Ternate na Sub Road ba ang tawag dito. At alam ko nasa mga 9 AM na guys or 10. Pero ang lamig dito sa part na to. Medyo nilamig nga yung lalamunan ko eh. And guys, double solid yellow lane, yellow line. Chill ride ka lang dyan. Bawal ang overtake. Well, masarap naman mag chill ride dito. Ayan, malamig, ang ganda ng tanawin, mapuno, diba? Ayan oh, ganyan guys oh. Ayan guys oh, ito nyo ba yung mga puno? Solid diba? Woohoo! Sana nakikita nyo, sana nahawakan ko na maayos yung camera. Ayan, dito sa kabila natin. Woohoo! Sarap! Nakaakit na kami dyan ng kapatid ko sa may Pico del Oro.
Hindi ko na maalala kung nung taon. Mga bandang 2009 pa ata yun. Ngayon alam ko sarado pa rin sa publiko. Bawal pa rin akyatan. So ayan guys, kung chill ride lang naman hanap nyo, okay to si KRY. Ayan, ganyan takbuhan. 40 40 diba? 50 hindi na masama. Daming unggoy oh. Woohoo! Ayun, nga pala, yung sabi ko may isa tayong pupuntahan dito sa may bandang Kaibiyang para sulitin yung ride natin. Kung kayo pumupunta kayo ng Kaibiyang, puntahan nyo rin tong pupuntahan natin ngayon, para sulit yung ride nyo. Let's go, diretsuin lang natin to. Ayan guys, palikudan yung Kaibiyang papuntang Nasugbu. Pero mamaya na tayo dyan. Ito muna tayo. Susulitin natin tong ride natin. Sarap, ang lamig. Yan, binuksan ko yung visor. Sarap eh. Ang sarap ng hangin eh. Sarap! Yun o, ganda na kalsada o. Pang MotoGP. Sarap iba ang king ni KRY guys. Yung stock na gulong niya, bilib ako sa stock na gulong na ito eh. Kapit na kapit sa kalsada eh. Hindi nakakatakot iba ang king. Ay, Marine Base. Shout out sa mga nakaligo na dyan sa loob. Yan yung tinatawag guys na Cavite de Boracay. Hindi ko alam kung ba't ang daming tao. Comment nyo sa baba ba't ang daming tao. Hindi ko alam eh, wala akong idea. Wow, ganda ng kalsada. Ganito yung mga napapanood kong vlog na ano eh, mga motovlogger sa Japan. Parang ganito yung kalsada sa kanila oh. Panalo. Nawit. Naka-gloves pa ako niyan ha, pero ramdam na ramdam ko pa rin yung vibration. Woohoo! Yes! Sana nakikita nyo guys yung nakikita ko ngayon. Woo! Panalo. Guys, nandito na tayo. Saan nakikita nyo na sa gilid oh. Dagat na guys. Oh shit. Man, ganda. Grabe. Kay Labni Bay. Panalo guys. Ano?
pupunta kayo ng Kaibiyang tapos di kayo pupunta rito, sayang yung ride nyo. Ayan guys, salisa tayo rito. Ito naman tayong Kaibiyang. Ayan, okay naman guys. So, huwag daw pakainin yung mga unggoy, pero dami ko mga nakikita mga pinapakain pa rin mga unggoy. Tigas talaga ulo ng mga Pinoy eh. Let's go. Ayun na guys, nakatulog na tayo rito sa likuan papuntang Kaibiyang. Let's go. "46 kilometers at hindi pa sumasakit ang puwet ko." Panalo. Sulit yung nilagay nating pampalambot ng upuan. Lamig pa rin. Parang nakakapanibago parang wala masyadong mga riders ngayon o baka naunan na sila sa akin. Ayun, ito yung isang mahabang kurbada rito eh, oh. Sarap. Sarap i-banking ni KRY. Yung stock na gulong kapit na kapit sa kalsada. Alright, Kaibiyang Tunnel. Dito nga sila guys. Dito yung mga riders. Akala lang natin wala kanina. Dito sila, nagtipon-tipon na naman sila rito. Yun lang, tapos na. What a view. What a view. Yes. Haha. Woo! Wow, ang daming tao. What a view. Man. Bawat liko, ang ganda ng view.
Talagang dinaan sa lahat ng lubok eh. What a view, boy. Yung Patungan Beach. Panalo. And guys, so malagpas na tayo ng Kaibiyang. 52 kilometers ng tinakbo natin. And, hindi ako nangangawit sa bandang likod. Wala namang masakit. Bukod lang dito talaga sa kanang kamay ko. Dito ko nararamdaman yung vibration. So abangan nyo yung susunod na video ko guys. Mag-upgrade tayo ng mga parts. Well, hindi naman upgrade papalit tayo ng parts para mabukas yung vibration ni KRY. Tingnan natin kung ano mangyayari. Si-share ko sa inyo yung mga binili kong parts at yung pag-install. Sana subaybayan nyo ako guys sa susunod na video na ilalabas natin. Salamat sa mga nag-subscribe dyan mga paps. Maraming salamat sa inyo. Naienggan nyo pa akong gumawa ng mga gantong video dahil sa inyo. Maraming salamat. Ayun lang, hanggang sa muli. Ride safe mga papi. Sa mga bago sa ating channel dyan, palambing naman ng like and share and subscribe. Salamat mga chong. Dito ko natatapusin tong video na to. Hanggang sa muli, peace out.